Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo kay Dino Riambunanza at saka itong si Ruel Abanid at saka sa aking kaibigan si Noel Avila po at si Sir Rubin Pakibot. Ito yung kausap ko kagabi po. Matagal ho kaming nag-uusap sa phone mga kaibigan kasi sabi niya ilaban daw niya yung aking dati na nag-breed kasi ako dito mga kaibigan ng yung pumpkin na kay para siyang adin man siya pumpkin mga kaibigan, light lang talaga dito kay sino ba yun si Jet Sweeter mga kaibigan. Nakikross ko po yun sa 5K. Medyo nagka-light din dito at saka power din pumalo mga kaibigan at saka multiple shuffler siya, Sweeter eh. Sabi niya itari daw niya yun pero medyo daw siya usap siya ba mga kaibigan, medyo nasayangan siya ba kasi baka daw masipyat ng stepping mga kaibigan. Alam niya na yung laban talaga, hindi mo talaga yan mai-predict mga kaibigan na itong manok na to ay manalo. Masabi mo lang mga kaibigan na 80% na may panalo itong manok na to pero hindi talaga mo masigurado mga kaibigan kahit gaano kagaling pa yan po. Kaya sa akin kay Sir ang hindi na lang naman niya ilaban yung mga kasi siya nakakuha dati mga kaibigan yung mga straight na golden boy na tag 7K lang na may pa-freebie na babae kasi yun ay mga medyo kulang sa katawan at saka may diferensya pa sa paa. Pero ngayon mga kaibigan talagang buka-buka na po alam nyo naman yung kaibigan na yung time na yun ay yung mga manok na yun ay 5 months old, 6 months old. Pero ang manok kasi mga kaibigan lalo na pag maganang kumakain po ay talagang kusang bumubuka yan mga kaibigan sa edad na 8 to 9 months old ay talagang tuwang-tuwa siya mga kaibigan kasi straight na golden boy yun, may pa-preview pa na babae po. Yun naman talaga si Macau tayo ay mga gilid boys lang sabi niya mga kaibigan natuwa lang daw siya at saka hindi niya ilaban yung straight po, yun lang 2-week cross sa Jet Sweeter at saka pero pa rin siya mga kaibigan, nasiyangan daw siya pag itari kasi hindi mo sigurado yun sabi ko sa kanya i-breed mo muna na isang bisis po kasi ang daw sa handler niya ang dami daw binibigay mga kaibigan na may maraming binibigay pa ng mga vitamina kay Macau lang yun inborn B12 lang yun panglulo mga kaibigan na conditioning pero talagang siya mga kaibigan talagang makamura ka at saka hindi mo sabihin mga kaibigan na talagang walang mga palo pa talagang meron mga kaibigan talagang masahan mo po inborn B12 at saka sundin mo yung ating proseso mga kaibigan na skipping of days mga kaibigan na alternate po talagang may palo yung mga manok mo dyan mga kaibigan. Hindi naman natin masiguradong manalo pero hindi ho mabitin sa paluan mga kaibigan lalo na pag sweeter yung manok mo po. Kaya good luck na lang Sir Pakibot po sana manalo kayo tayo naman mga kaibigan pag may sa atin na paano gawin talagang hindi tayo mag-atubiling magsabi po na walang bayad yan kasi may narinig ako sa kanya na mayroon ng vlogger sa Cebu nagpabayad daw ng 7,000 daw yung style ng conditioning niya sa akin mga kaibigan wala na akong bayad po basta nakasubscribe ka lang sa akin sulit na yun sa akin mga kaibigan kasi yung pag-subscribe wala namang bayad yun kung ka ng conditioning pabayaran mo depende na rin yun sa diskarte mga kaibigan kasi pinaghirapan din niya yun pero sa akin mga kaibigan wala bayad po kahit yung mga parapo sa atin mga kaibigan kung di ka nakasubscribe kung naka-comment ka lang doon pasok ka na po yan ang mga talagang tayo dito mga kaibigan magkakaibigan tayo lahat po wira na lang sa mag-comment okay lang yun sa akin mga kaibigan basta tayo ay tayo ay talagang masaya lang sa ating ginagawa mga kaibigan yun na po. Ang ating pag-usapan ngayon mga kaibigan ay napakasimple pero palagi natin itong matagpuan sa mga sa isa't isang mga area natin mga kaibigan o lugar natin lalo na sa sabungan po talagang ma-encounter natin yung mga ganitong klaseng mga kaibigan pangyayari po. Bakit daw itong mga manhiter na manok o manunukang manok mamalo na manok sa mga amo nila po bakit daw kadalasan dyan ay matatalo? Isa lang po ang dahilan dyan mga kaibigan ako na may matagal na ring nakahandle ang mga manok na ganyan makita nga
makita nga natin yan sa YouTube mga kaibigan na maraming nagsasabi paano pa baitin, paano, naku, walang lunas yan, lalo na pag pinakain mo na ng mga conditioning, lalo na pagka pinainom mo ng Enervon B12, naku, mas lalong nagwala yung manok mga kaibigan. Enervon B12 may hidnacking, yung manok naman naku, grabe talaga, ma-knock out ka pa dyan. Masakit yung mapalo ka ng manok, lalo na sa tahid, tamaan ka dito sa paa mo, naku, napakasakit po. At saka mga kaibigan, ang dahilan po kung bakit sila palagi silang matatalo mga kaibigan, kasi ano po, ito kasing mga manhiter na manok kaibigan, ibig sabihin, mamamalong manok, manuka na manok, mahirapan kang magkondisyon dyan. At saka stress sila palagi mga kaibigan, kasi biruin mo, pag 3 days before the fight mo na, ipahinga mo na yan sa kulungan, kunin mo yan umaga mga kaibigan para damugan mo o pasukan mo ng moisture. May mahirapan kang kumukuha doon mga kaibigan, kasi mamalo siya. Ang pinaka-the best gawin dyan, doon sa likuran mo gano'n, ano mo siya mga kaibigan, parang itulak mo siya pababa para hindi siya makapalo po. Stress na yun mga kaibigan. Isa na yun sa dahilan na bakit matatalo yung manok na yan. Stress ano mo siya, parang itulak mo siya pababa para hindi siya makapalo. Tapos pag kunin mo, tukayin ka dito, baka masampal mo pa yan. Yan ang dahilan mga kaibigan. Ibibibi mo yan. Tapos sa limbir mga kaibigan, pagkuha mo, mag-timing ka na doon sa buntot mo, tapos iganon mo. Pero pag talagang grabe ka, mga kaibigan, grabe ka mamalo yung manok, mahirapan kang kunin doon sa limbir. Ang gawin mo dyan mga kaibigan, talagang mo yung likod niya, saka mo nakunin po. Talagang itulak mo pababa po para hindi siya makapalo. Yun ang isa sa mga dahilan mga kaibigan na kung bakit ang isang manok na manhiter ay matalo sa laban po. True sa mga stress mga kaibigan, kasi pag ikaw nag-handle dyan mga kaibigan, pabayaan mo rin na mapalo ka, masakit din yun mga kaibigan. Kaya minsan, instead na hindi mo talaga maayos mabigyan ng pagkain kasi malayo ka pa, paluin ka na. Kaya sa tingin ko mga kaibigan, sa part ko po ay talagang yun ang dahilan mga kaibigan na medyo hindi masyado maayos ang pagkakahandle po. Medyo magbigay ng stress ma-stress mo isang manok mga kaibigan sa handle po, kasi talagang hindi mo siya may comfort na hawakan kasi mamalo siya. Talagang yun ang isang dahilan po mga kaibigan na isang manok na manhiter ay medyo matalo sa laban po. Ilang bisis ko na yan na panood mga kaibigan na yung talagang manok na manuka o mamalo ay talagang matalo sa laban po. Kasi ang isang dahilan dyan mga kaibigan, yung pag-handle sa isang handler po, nahirapan sila mga kaibigan. Lalo na yung ipahinga mo na, ilagay mo na sa kulungan. Paano mo yan mga kaibigan? Palo sila ng palo. Masaktan pa yung mga paa nila. Kasi kawayan yung kulungan mo, ganun. Nahirapan ka po. Ganun mga kaibigan, pag ilagay mo naman sa fly pin, pagkuha mo doon, ako, napakahirap po. Ano ka ng pamalo o pangsangga. Pangsangga mo yung medyo metal, matama, medyo masaktan yung isang manok po. May mahirap kaibigan. Kung mo yan, fly pin, wag na lang. Ilagay mo na lang yan sa cord area mo na medyo may dapuan siya na medyo matataas po para medyo gumanon yung mga niya, medyo mga kaibigan, medyo talagang ligon ba, matibay yung mga niya, mga braso niya po, kasi isa kasi yun mga kaibigan, isa kasi yun sa nagpapalakas ng palo ng isang manok, yung balanse mga kaibigan. Kailangan malakas talaga ang pakpak para sulit yung pagbigay ng palo po, na talagang makuha niya yung mga kaibigan. Kasi pag hindi masyado malakas yung pakpak mga kaibigan, talagang hindi siya makapalo ng maayos po, kasi hindi niya ma-lift yung arm niya, yung katawan niya. Saka kasi ang manok mga kaibigan, ang magdala talaga ng palo ay itong pakpak mga kaibigan. Ito talaga ang magdala ng panimbang po, saka siya makapalo ng maayos mga kaibigan. Kaya importante talaga yung pakpak ay palakasin natin, kasi yun ang magdala ng panimbang ng palo ng isang manok po. At saka yun mga kaibigan, yun talaga ang isang dahilan na bakit kadalasan ang manok na manhiter po ay matatalo po sa laban. Kasi stress yun mga kaibigan, hindi yung mahawakan ng maayos ng isang handler. Kasi mamamalo sila, manuka sila, ay talagang hindi sila mahawakan ng po, na medyo maging komportable sila mga kaibigan. Baka maghigpitan pa ng hawak. Baka minsan
maano mo pa, maano mo pa dito sa liig mga kaibigan. Minsan nga dati mga kaibigan, yung manok ko na, sabi ko na yan dito, napalo ng papa ko ng palwa. Yung ng kukunat mga kaibigan, yung palwa niya, napalo, balda po. Kaya yun ang mahirap mga kaibigan, kasi yung mga manok na ganyan po, ay hindi well bred na manok mga kaibigan. Yung bang hindi ba siya naiayos na pagkakabreed po, di katulad ng mga well bred na manok, katulad ng mga sweaters mga kaibigan. Ay mayroon ding mga ganun, pero bihira lang po mga kaibigan, lalo na pag talagang alagang-alaga, tapos maayos yung pagka-breed talaga. Pero itong mga hatches mga kaibigan, talagang doon ka makita ng mga ganun po, na medyo matapang na manok. Lalo na pag medyo sila, maano sila mga kaibigan, medyo may mga trauma sila dati, sa medyo bata pa sila, na napalo ba sila kung o mo ba siya, hindi ba sila naiayos na pagbigay mo na kung ano man yung mga dapat mong binigay, medyo na trauma sila, nailagay mo ba sa box o talaga mamalo yung mga manok na ganun mga kaibigan. Sa atin, bilang siyang magmamanok, pag ang isang manok na manhiter, ay gawan mo na lang ng paraan mga kaibigan, huwag mo na lang hawak-hawakan. Kung ilaban mo man, nandyan lang sa dyan lang sa cord area na medyo matataas yung dapuan nila mga kaibigan. So huwag mo nang ipasok sa huwag mo nang ipasok dun sa kulungan, kasi magdulot yun ng stress ng isang manok higpitan mo ng paghawak. Nako, baka pa yung manok doon, baka mapilayan pa minsan. Kasi tayo naman ay nag-protect din sa sarili natin. Kasi pag mapalo ka dyan mga kaibigan, may tahid, nako, baka piligro pa tayo dyan mga kaibigan, baka pa tayo dyan, matitanos pa tayo dyan. Yun po ang pinakaisang dahilan mga kaibigan kung bakit ang manok na medyo manhiter ay matatalo sa laban po. Kung ikaw naman ay medyo mga kaibigan, na lang, bayaan mo na lang sa cord dyan, kainin mo lang ng magandang masarap na pagkain, tapos pagdating ng laban, kunin mo doon. Mahirap doon mga kaibigan, magdala ka na lang ng limber, kasi pag ipasok mo naman yan sa kulungan doon sa exam area, nako, mahirapan kang kunin yung mga kaibigan, kasi talagang manuka mo. Tulad kung nakuha natin kay Kakuge, itong limon daw Cruz sa Kilso, nako, grabe mga kaibigan, malayo ka pa, talagang may balak ng paluin ka po. Mahirap yung mga manok na doon, ayun mga kaibigan, yung mga manok na ganyan po. Kaya sa kanila, talagang talagang palaging talo sila mga kaibigan, kasi sa tingin ko po ay stress yung sa manok. Hindi sila mailagay sa maayos na pagkakondisyon po, kasi sila ay mga manhiter, kaya mamamalo na manok po. Kaya iba dyan, inihigpitan yung paghawak, ay stress na yun. Kaya yun lang po ang nasabi ko dyan, kasi may nag-comment sa akin na sa Facebook po, nasabi niya, boss, paano ba daw gawing mananalo yung mga yung manhiter na manok? Mahirap yun mga kaibigan, kasi mga ganyang klaseng manok po ay talagang kung sa akin lang mga kaibigan, ibigay ko na yan, katulad yung gold ko dito na medyo street com, binigay ko po, kasi grabe talaga mamalo mga kaibigan. Kahit maayos mong pagdadakip o naku, talagang tuka dito po. Mapikon ka mga kaibigan, baka masakal mo pa po. Yun po ang aking talagang wala tayong solusyon dyan. Kundi, bigay mo na lang dun sa kaibigan mong magaling mag-handling po sa mga medyo, mayroon kasing tao mga kaibigan na marunong talagang mag-handling po. Kahit manuka yung manok, ay gifted siya dyan mga kaibigan, marunong siya. Dun, ibigay mo dun mga kaibigan. Pero sa sarili natin na medyo gilid boys yung tayo, ba't pa natin yan po? Ba't pa natin bigyan ng panahon yan? Bigay mo na lang dun sa kaibigan mong nangutang sa iyo na hindi nagbayad po. Yun lang ating message sa araw na to, bilang isang tunay na magmamanok po. Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Yun na po.